Morning! Good morning! Hindi tayo nakapag-update kahapon. Masyado tayong busy. So, yan. Update for BTC. So, yan. Sa higher time frame, as you can see, andun pa rin sa range. Ano ang tawag na? Limutan ko na. Check natin sa lower time frame, 1 hour. So, masyado talagang matigas. Again, kumuha ulit sa ilalim. Naritas talaga yung ating pivot point, as you can see, and then nag-bounce. So, possible again. Check natin. Maganda kasi liliban dyan ang buong candle ay na mahaba. Ito naman ay order flow sa taas. Here order flow na break na. Na-touch na pala itong order flow dito. So, taas. Wala na. Ito, na-take na din. Overflow. Yung mga maliliit na lang. Ito. 27. Order flow yung order flow. Hindi. Ayan. Hopefully let's see. I don't think sa higher time frame 4 hours. So, take na dito, mag-break siya, another kanina. Tapos, oh shit, kukunin pa to ilalim na to. I think kukunin ba itong ilalim na to. So, abang lang tayo kasi sa mga time frame bullish bias tayo sa lower time frame. Kung tinake niya inducement dito, tapos nag-take siya ng so tinake niya is imbalances, nakuha imbalance sa ating lower time frame. Ayan, as you can see, legit na yan, correction, legit correction up dito and then binasa dito. Tinake niya, hindi niya nilahat pero tinake niya. So another binrake niya dito. So nahanap tayo ngayon ng babalikan dito. Inside bar. Okay, inside bar. So dito hindi ko smooth, and dito may imbalance dito. Pwede bumalik siya dyan. Abang lang tayo. Abang. So dun sa mga nagtitrade dyan ng mga low caps, pinaka-importante na i-monitor ninyo Bitcoin price, Bitcoin dominance, and USDT dominance, and total, of course, total dominance. So,
yung binasag na niya pivot. Ano ng assurance. So I don't think i-retest na to. Diretso na to sa S1. So hopefully pagbaba niya sa S1, hopefully pressure na malakas para basagin na itong trend line natin. So trend line, so possibly pag binasag niya yung trend line na yan, tap ulit dito, then reaction, then baba. So yun, ganun lang siguro mangyayari dyan. So continuous pa rin, unti-unting bumababa si USD dominance. So hopefully retest pa si pivot, tatap pa rin yan, dyan, and then dito reaction dito. So maybe ganyan, tap, and then reaction dito, and then ng konti siguro. So maganda, diretso na siya pababa, kada liquidity nagkakaroon ng reaction. So normal lang sa market, walang straight line, hindi pwedeng isang diretsong pababa, hindi pwede, walang ganon. So ating, so as you can see, yan, nakikita nyo. So nag-bounce niya sa ating pivot. So ayan, binabaybay niya yung ating projection. So hopefully magkaroon na ng pressure dito. Dito lang ako nasisira sa mga wicks. So 4 hours sira talaga ako sa wicks. Again, kinuha, nag-iwan ng balance na maganda, order block na legit order block. So kaya binalikan dito, binalikan imbalances, order block, imbalance, tapos hindi na break, struggle pa rin dito, and then binaba ulit, iwan ulit yung matitirang imbalances. So hopefully basagin na itong taas na ito, masyado na itong matigas. So, makikita nyo, supply yan, kaya napakatigas yan. So kita nyo, so ilang beses nang pinatap yan. Pag nakawala tayo dyan, so party na sa ating mga altcoin. Si trend line. Hi. Ito yung kasama yung top 10 Bitcoin, yung mid cap. So maganda. Sinagad niya dito sa ating silipin natin yung total. So ayan, tulungan niya talaga to dito, ito. So hindi na sinagad, dito lang sinagay goods. So take natin sa weekly, ano ba maganda dyan. Napakapangit ng weekly. weekly. So
So ayun nga, mapangit nga talaga. So masyado nang masakit kung siguro sa ano na to nangyayari. Siguro itatap niya na dito kung fair market na, I think. So konting I don't know. Wala tayo lang market, so hindi natin alam. So assurance doji to, weekly doji yan. So itong next candle na to, once nagkaroon ng pressure, siguro mga above 50% itong last candle hanggang dito. So magandang sign yun. Pero kung hindi naman, ganyan lang paliit ng paliit, so possible kunin pa niya tong low na to, basagin niya kasi inducement to, inducement. Ayan, inducement. Wala. Bakit nawala? Diba ang color? Pagdalan natin. ITM, inducement. Ayan. So, dito na lang. Yan. Kasi nagkaroon siya ng break structure dito. So, kailangan niyang kumuha ng inducement. So, possible talaga dito around this or bedding. Dito na lang sa part na to. Itong break to. Or bedding. Basta ito. Doji, after doji. Hopefully, pag nag-pressure yan hanggang mga baby, above 50% itong ating malaking red candle na to. Hopefully. Oops. Bitcoin price. Ayan. Nasaan na yan? Nawala. Nasaan na yun? Ano yun? Nakita natin. Wala. Wait. Wala ba dito? Yan ating projection dyan. May projection tayo. So yan, meron ako dito projection. So I think hindi pa tapos ang ating bull market. Possible hanggang 919 or above. Maybe. So hopefully this coming assurance, check natin ano. Ayan, dito nagkaroon. Hopefully. Dito pa ba ito monthly? So malapit na, kaunting hinga na lang ano. So nandito na siya. Ano ba ito? Let's check kung ano. 4 hours. So legit pala to. So meron pa tayo dito order flow na hindi nakukuha. So Bitcoin
kukunin mo pa dito sa ilalim. Bitinin mo na kaya kami. Huwag mo nang kunin siguro yan. Bitinin mo na kami. So kung ang BTC dominance ay bumagsak, so possible talaga na si Bitcoin ay maglalaro lang, baba lang, consolidate siya kasi. Ayan, malaking again rejection. Kung may play, diba, pinuntahan talaga na magkit pa siya dito sa taas. Hindi niya na binirek. Okay, so good. Projection ko to at saka yung mga blue and red line na yan, red color na yan, projection natin. So nag-tap siya dyan, pwedeng pasensya na kayo, hindi ako magaling magturo, pero gusto ko lang ma-post itong aking mga ginagawa para magkaroon tayo ng basihan sa mga darating pang panahon. So nag-diretso yan dyan. So si Bitcoin price is mag-consolidate, so maganda. Si USDT dahil pabagsak din, so lahat pupunta dito mapupunta yan sa ating altcoins. Kaunting galaw lang nitong ating others dominance sa mga personal like wild yan. So malaki na. So nirek pa nyo ito. So 699 9416. So oh, medyo malalim na to, no? Bakit hindi? Masyado nang malalim. Wild. Check natin Ethereum. Bago ang lahat, check tayo ng Ethereum. Ano yun? Wait. Ethereum. So up siya ng 7%. 7% na yun. For daily, ayan. So inside bar 4 hours, 1 hour. So yun, again hesitant pa din as sa gaya ni Bitcoin. Consolidate lang siya around that level. So tap the more na madaming tap, so possible na masahin.
So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, 6 times na, 7 or 8. Ayan. So, possible, masagi na yan, ano. So, napakatigas nito ang ating linya na to. Up dito. Get ng inducement. So, gumawa ng inducement ito. Pinap. Tapos, get again inducement. So, kung may mga magagaling yan sa scalp, sa mga ganitong consolidate sa higher time frame, dito napakaganda mag scalp. So, ayan lang. So, makikita nyo ayan. So, syempre, kapag nandito na yung price, bakit ka magbabay? Diba? Lagi ang hihintayin mo is yung discount area. So, saan ba yun? So, dito sa ilalim, syempre. Walang discount area sa taas. So, around that price, dyan ka dapat gaabang. So, siyempre, scalper, dito lang din yung TP around that supply. Sa trading kasi, iisa lang naman talaga ang kalaban mo, sarili mo. Wala nang iba. Sarili mo ng kalaban mo dito. 4 hours. Uy, maganda to. So, nag-iwan ng imbalance naman, napakaganda. So, as you can see, huwag lang dito bumasa. Sana dito na sa taas. So, yun lang sa mga gustong mag-trade, maglalagay ako ng referral link ko sa baba, no? So, tulong nyo na din sa mga baguhan kagaya ko. Hindi naman tayo baguhan kasi since 2021 na nasa market na tayo. So yun lang. I-check ko lang. Yun lang, ano. Yun lang. Silipin ko lang ang aking forex. So, sign up reverser na nga yun. Once so, dito sa part na to, dito. So, dito ka dapat nag-set. So, after this one, break this one. Investment itong do. Na-take niya yung investment. So, saan ang balik niya? So, ito pa din yun. Order flow. So, masyadong malalim dito. Malakas ang preso. Hindi na binalikan. Na-break ulit. So, na-break dito ulit. So, ang inducement ito ay ito. This one, ito. Hindi rin kinuha. Ay, kinuha. Ayan. Ito, kinuha dito. Ang masakit, struggle. So, medyo na-break ulit. Sarap mag-trade, no? Nagpe-trade kasi ako sa once na makuha na yung inducement, then hanap lang ako sa baba or sa baba ng inducement. So,
Gaganda nito. Ayan, nagalikan niya. Hindi pa ako nakakapag-train, masyado akong busy kasi pa-Korea ako sa isang araw. Yun lamang po, maraming salamat. Subscribe sa mga baguhan lang, mga baguhan sa trading. Subscribe po kayo sa akin. Pwede rin po kayo mag-comment, i-guide ko po kayo yung mga nalalaman ko, although hindi ako magaling magturo. Hindi maganda ang speaking ko, pero may maituturo naman ako sa inyo kahit paano. So yun lang, maraming salamat. Thank you, bye.